So, ganun din po ang nangyayari ng panahon nila. So, Greek become second language sa kanila. So, hindi po sila well-versed. Ito po yung pag-aaral na ginawa ni Royce. Isa po itong Greek scholar at yung nga po yung CDP natin. At sabi nga dito, CDP po to dito po sa dialogue na edited by Robert B. Stewart, sabi niya, some of the modification is from the lack of knowledge of the proper language and nuances. So kaya po yung sinasabi po natin, letter dropping at yung pagbabago ng salita, na makikita po tinatawag na grammatically incorrect, hindi po natin masusumpungan sa translation. Kasi po yun po ay disregarded na ng mga editors. Bakit po? Sapagkat alam na alam nila yun ay mali. Pero yun po ay ginagamit ng mga kalaban po ng Biblia para patunayan na ang Biblia natin ay mali. Okay? So ngayon po pumunta po tayo sa ating pag-aaral yung pong salitang hermeneutics. Okay? So yung hermeneutics, no, yung apart to textual understanding, ito po ay isang introduction lang, para po ito po ay magiging mabagal ang ating pag-aaral para po mas madali po natin maintindihan. Ang hermeneutics po ay napapaloob po sa pakikipagtalas-tasan o sa pakikipag-usap. So, ibig po sabihin ng pakikipag-usap, that is communication. So, communication is the exchange of information between parties through a common, through a language common to both. No? Ito po ay pakikipagtalas-tasan sa dalawang partido sa pamamagitan po ng isang lengguwahe na kilala ng bawat isa. Eh kung ako po magsasalita ng Tagalog at yung aking kausap magsasalita ng Bisaya, hindi po kami magkakaintindihan. Kailangan common language ang gagamitin namin. So yun po yung pinaka-simpleng elemento o yung kailangan ng communication. Communication is the exchange of information between parties through a language common to both. So it hinges on three essential elements. One is the source that requires nag-anticipate po siya ng response. Yung language po, yung tinatawag po nating medium, express the vivid information or message. Ito po yung lingwahe, ito po yung medium na kung saan naka-express po yung message. Halimbawa po, ikaw yung lalaki, magpapadala ka ng love letter sa babae, hindi ka makapagsalita, ang gagawin mo, gagawa ka ng love letter. Yung love letter, andun yung message mo. Yun po ay, kung tawagin po namin yun ay language o yun ay medium na naglalaman ng mensahe. At yung receiver, no, siya po ay nag-anticipate, siya po ay anticipated na mag-respond doon sa message. Paano magre-respond ang isang tao sa isang mensahe hindi niya naiintindihan? Diba? So dapat yung language o yung medium dapat common both to the party of both to the source and to the receiver. Okay? So, kaya nga tayo, pag tayo, alis na sa atin mo, Bisaya ka, nagkakapangpangan ka na naman yun. Diba? Kailangan pareho yung tinatawag na medium na gagamitin natin. So, the language or medium, which is common to the source and receiver, carries a message from the source to the receiver. So, meron po tayong apat na form ng language. Yung oral, that is through sound. Yung pagsasalita ko ngayon. Eh, kung ako nagsalita sa inyo ng Bisaya, makakaintindi lang po Bisaya. Diba? Kung ako'y magsasalita halimbawa ng German, makakaintindi lang, o makakaintindi sa sinasabi ko. So, yun po yung oral. At halimbawa po, nakakita po kayo ng naiintindihan po natin. Pero yan ay naiintindihan ng mga Morse code. No? Yun po ay Morse code. Yun po ay nagtatransfer ba? Yan. Morse code po yun. May message po yun. Hindi natin naiintindihan. Bakit? Sapagkat hindi po common sa atin yung medium na yun. Di ba? At meron po sumunod po yung gesture. You know? Yung pagpikit, pag kinindatan ka, dalawang bagay po yun. Either na binabastos ka o binabati ka. Dalawang bagay po. Depende po sa konsepto natin. No? Kapag yung ginanong ka, gaya kanina, gumanon si Brother Jomar, diba? Ibig sabihin, stop, diba? Eh, pag gumanon ka sa labas, umpagin ka rin. Diba? Umpagin ka. Diba? So, yun po yung gesture, body language, kung paano pa natin inuunawa yung body language.
yung pagkakpan, no? Ano po yun? Typographic character and symbols. Halimbawa po, ito. Ayan, naiintindihan natin yan. Hindi po natin naiintindihan, pero sa mga electrical engineer, electrician, naiintindihan po nila ito. No? Halimbawa po, ito. Ayan. Hindi po natin naiintindihan yan. Bakit? Hindi common sa atin ito eh. Pero ito'y maiintindihan ng mga arkitekto. No? Kasi hindi po common sa atin. So, maiintindihan po lamang po natin na isang lingwahe na common po sa atin. So, yan po yung typographic. Di ba? So, meron po tayo oral, gesture, and typographic. So, maunawaan lamang po natin yung isang lingwahe o medium o yung message na daladala ng isang medium kung ito ay common po sa atin. Kung hindi ito common sa atin, hindi po natin malaman. Kasabihin nun, minsan, Brad, hindi mo nakita, nilaratang ka niya. Oo, nakita ko. Diba? Kasabihin mo naman, ano, reaction mo? Kung iba ang reaction niya, ang understanding niya doon sa ginawa. So, wala siya magiging reaction. Diba? So, kapag ang tinatawag na medium ay common, both doon sa tinatawag na receiver and the source, so magkakaroon po ng communication, magkakaroon ng understanding. Yun po ay bahagi ng hermeneutics. Okay? Hermeneutics is the art and science of interpretation. Meaning po, ito po ay understanding the meaning of a medium. So, pag-unawa sa isang basa, ibig sabihin ng isang medium o isang lingwahe. Halimbawa po, ako'y nagsalita, maganda ka. Pag yung salita maganda ka, depende po. It can either a praise or an insult, depende po sa tono at diction. Dito po, alam po natin yan. Art, it requires skill and practical ability. So, ang wala lamang pong kakayanan, umunawa. Sino po? Ang taong walang kakayanan, umunawa, ay ang mga taong may diferensya lamang po sa pag-iisip. Okay? It is an art, it requires skills and practice ability. Sa atin po, kapag tayo po, kapag ang language po, itatag na medium ay common po sa atin, yung ability po natin ng pag-unawa, ito po practice skill. Kaya po natin ang practice. Natutunan po natin mula nung tayo sa mundo. Diba? Natutunan, kaya sabi po natin, ang ginagawa ng maganda ay ginagaya ng bata. Diba? Natutunan po tayo. So, a science, it has systematic and methodological principle. No? Meron itong pamamaraan, meron itong step, meron itong sistema na sinusunod para po maunawa po natin. So, the word hermeneutic is coined for biblical study, but its skills and methodological principles are integral part of human reasoning. Ito po'y bahagi ng ating kaisipan. Noong po yung tinatawag, nung isinilang po tayo, ito'y bahagi. Yung tinatawag na principle, yung tinatawag na systematic and methodological principle, ito po ay bahagi na ng ating isip. Importante lang magkaroon ng common medium. Yun lamang po pinaka-importante. Okay? Effective understanding of expressed thought demands shared language or medium. Pansinin po natin, Genesis chapter 11, verse 9 po yan. Diba? Sabi ng Diyos, nung sila ginagawa yung story ng Babel, sabi ng ating Panginoon Diyos, God, let us go down and there confuse their language, that they may not understand one another speaks. So, ginulo ng Diyos yung kanilang lingwahe. No? Bakit po? Sapagkat iisa yung lingwahe, common po sa kanilang lingwahe. Nung binago ng Diyos yung lingwahe na, so hindi na po laging common, so nagkagulo-gulo na po sila. No? Yung sa Esther chapter 1 verse 22. Nung sumulat ang hari sa lahat ng probinsya ng Assyria, ito po ay isinulat na sabi po, and then he sent letters to all the king's provinces, to each province in its own script, and to every people in their own language, that each man should be mastered in his own house and speak in the language of his own people. Bakit po sinulat?